Good morning everyone. Maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong pagdalo ngayong araw na ito. Before anything else, before we introduce our guest this morning, I would like to thank Miss Jenny Macatiag, our colleague Berlin Ruiz, and Miss Susan Camry for making our guest attend this morning. Thank you very much for your help. Our guest this afternoon na pala. Our guest this afternoon is a very prominent businessman and politician who last served as the mayor of Narvacan, Ilocos Sur from 2019 to 2022. He was also the governor of Ilocos Sur from 1972 to 1986 and again from 1992 until 2001, from 2004 to 2007 and again from 2010 until 2013. He was also the Deputy National Security Advisor for the Philippine government in 2008 under the administration of then President Gloria Macapagal-Arroyo. In October 2024, he filed his candidacy to run in the 2025 Philippine Senate election, but later on withdrew his candidacy due to health concerns. Ladies and gentlemen, let us all welcome and hear a few words from the best senator we never had, Governor Luis Chavit Singson. Maraming salamat po sa inyo lahat. At mamaya parating na ng TV para ma-explain ko mabuti yung nasabihin ko. Anyway, nagpapasalamat po ako sa pag-imbita nyo para maliwanagan lahat sa dami na ng kontrobersya na nangyari sa ating bansa. From the very beginning, sinabi ko na noon na maliwanag na lahat. So, malabas, isa-isa. Pero hindi pwede, hindi walang katapusan dito. Dahil baksak na ang ating bansa. Buong mundo, kilala na tayo. Puro corruption. May insidente nga na minsan, nagpalidandanan, ayaw tanggapin. Kaya sa Pilipinas, marumi yung money, marumi yung pera yan, sabi nila, nakakayaw tayo. So, kailangan may katapusan po ito. Kung turuan lang ng turuan, ay wala akong mangyayari. So, mas maganda mag-question mo muna kayo. Maraming salamat po. Okay. Sir, I'd like to throw the first question. Maybe we could start with the burning issues of the day. Gusto ko lang po sanang malaman kung ano po ang reaction ninyo sa ongoing rift between the Marcos siblings at kung ano po ang maaari ninyong ipayo. Yung ongoing rift po between yung Marcos siblings, between the President and the Senator. Kung maalala nyo, nandun kayo sa rally ng iglesia, sinabi ko na do not do unto others if you do not want do unto you. Ibig sabihin, huwag mo gawin yan kung ayaw magawa sa sarili mo. Anong nangyayari ngayon? Ito ang talagang nangyari. Grand conspiracy. Ginamit pati ICC. Ipapaliwanag ko po lahat. So, ngayon, sinabi ko na noon, huwag mong gawin ang ayaw mong gawin sa'yo. Anong ginawa ni BBM? Yung SONA. Pero yon ginawa niya dahil may maglalabas na. At meron naghanda na nanguna na grabe na ang korupsyon. Grabe na korupsyon. Saka naman ang sasabihin ko sino yon. Pero ang sabi, ang presidente lang ang makakapaghinto. So yun lang ginawa SONA. Nung SONA, mahiya naman kayo at nag-umpisa na magturo. Dapat kaya ako, mahiya tayo dahil kasama siya eh. Kasambot siya. Tatlo lang ang ipaliwanag ko po muna ito po lahat yung budget GAA.
paliwanag ko muna yung paano nangyari. Ang unang-una sa budget, National Expenditures of the Philippines, program, National Expenditure Program, yun ang budget ng Presidente. Tatawagin doon lahat yung mga departamento, magsabita lahat ng mga kailangan din ng pera, amount of money to be spent. So, hihibayin niya yan. Pero walang tama si Claire Castro. Ba't siya maglalagay dyan sa GA? Pwede naman ilagay sa NEP. Tama siya. Hindi talaga nilagay sa national expenditure dahil maraming makakakita yan, maraming tao. Lahat ng departamento. So, malinis yun, ipapasa ngayon sa Congress. Hihimayin yan, nandun na yung mga ibang insertion. Then, sa Senate, nandun na rin yung mga dagdag bawas. Then, pagkukumpara yung dalawa, yun nga ang BICAM. Yung BICAM, kukunti na lang sila doon nakakaalam. Yun nga nagsasaksak mga insertion. Ang utos ni Presidente, 100 billion isaksak doon sa BICAM. So, pag nandun na yung BICAM na isaksak na lahat yung bilin niya, pero yung NEP, pinirma niya, siya unang-unang pumirma sa NEP. So, umikot yun. Pangalawa, pagpatapos sa BICAM, pupunta sa Office of the President. Again, doon niya hihibayin at titignan niya yung mga insertion doon na sinabi niya na nandun. At bago niya pirmahan, scrutinize niya yan. Baka may makalimutan ako. Reviewed and scrutiny by the President. Yung binigay na GAA ay yung BICAM. So, ang ginawa ang Presidente, tinignan niya mabuti kung nandun yung mga insertion. Nandun ang pinag-insert na 100 billion. Ang tinanggal niya ron dahil sa ang tinanggal na niya ron 26 billion. Pero sa public works and highways, ang tinanggal niya ron na nandun yung mga insertion is 1,500,000 lang. 1,500,000 lang tinanggal niya. So, ang insertion na nandun ay 999 or 99.5. Yung 100 million 1.5 million lang tinanggal niya. So siya nang tanggal sa nung sinabi niya sa kanya. At nagtanggal din ng 26 billion pagtanggal na pampalistik. Pero yung insertion 1,500,000 lang. Naka-record po lahat yan. Para hindi tayo mabudol. Ngayon, ang ginagawa niya, yung tanong mo, binibintangan niya lahat, pinabintangan niya lahat, huwag lang ubabasahan niya. Wala nang katapusan yan, ibibitawan niya lahat yan. Ang dami ng binanggit ni Saldico. O, tinanggal na naman si Persamin, pangandaman sa Tinoro Saldico. Bakit hindi niya magalaw-galaw si Speaker Mitra? Ay, Martin Romualdez, nabalik tuloy ako sa history. So, bakit hindi niya matanggal? Bakit? Ang liwanag. Kakot, tatlo yan eh. O, nagtuturuan na. Yun na yung nangyayari sa loob. Nagtuturuan na. Si Martin, hindi, yan na lang ang tinuturong presidente. I dare the president to investigate the speaker, Martin Romualdez. Pinsang buo niya eh. Kasama siya eh.
damay siya kung ituturo niya. Kung ituturo rin niya yung mastermind. O paano? Hindi masosolve ang gobyerno to dahil ang problema sila. Sila ang problema. Sila ang gumawa. Paano nyo na masosolve yan? Nagtayo ng ICI. Anong tawag to? ICI? Independent Commission on Infrastructure. Eh siya nagtayo. Yung Chairman Reyes, unang inimbestigahan na sila Diskaya. Ilagay mo lahat yan, yung mga binibigyan ng pera. Nilagay, dami, itumpisan niya sa unang nilagay nila, Calatrava. Ay, hindi mo pwede ilagay yan. Sino si Calatrava? Ang asawa niya, kapatid. At asawa niya, Josephine, kapatid ng asawa ni Speaker. And si Calatrava, siya ang Office of the President for the Visayas. Siya involved yan. Pinatanggal ni Chairman Reyes. Paano ka? Anong mangyayari doon? May sinabi pa doon, 20 million, pinatayo yung maraming radio station ngayon ni Speaker Martin Romualdez. Pinagawa sa amin po, yung isang radio station niya, 20 million. Ay, hindi mo pwede ilagay yan. Nawala na. How do you trust that kind of commission? O sila mismo. At saka kinulong si Diskaya dahil iba na siya sabi. So, ganoon din yung mga nagsasalita ngayon, ikukulong, padademanda pa lahat. Pero nasaan yung mastermind? Nasaan si Martin Romualdez? Kung magsalita si Speaker Martin Romualdez or si BBM, bakit di sila nagsasalita? Mahirap po pag sinungaling. Ipapakita ko sa inyo lang mamaya. Wala po ba? So, mahirap po pag sinungaling. Kaya di sila makasagot. Press release si Martin Romualdez. Nag-press release lang. My conscience is clear. Totoo yun. Walang konsensya yan sa mga ginawa nila. Si BBM, sino ang pinasasagot niya? Yung spokesperson, Claire Castro. Sino si Claire Castro? Anti-BBM yan noon. Hindi pa tumagal, BBM na. Ganun ba ang spokesperson? Ipakita ko sa inyo yung pinagsasabi niya kay BBM noon. Binabanatan niya si BBM. Ngayon, dinedependa niya. Iba lang sinasabi. So, wala ho isang salita yan. Si BBM, wala rin isang salita. Ako po, may isang salita. Kung may kasalanan ako, pakukulong po ako. Kusa ako pakukulong. Ipakita ko sa inyo mamaya pagdating yung TV kung paano ang nangyayari sa ating bansa. So yun lang sagot ko sa sabi ko. Natuturan na eh. So, I would also like to get your reaction to sa sinabi ni Senator Amy sa INC rally about BBM. eh siya gumagamit ng droga doon pa. Ako alam ko nung matagal na. Dahil naging governor din sa Ilocos Norte, kapitbahay namin. Tignan nyo nangyari. Governor-senador ng Tagal. Ako po, nag-governor din doon. Pare-pareho kami ng industriya, tabako. Doon lang pwede yung tobacco, which is the main ingredient of cigarette. Pare-pareho kami ng negosyo. Pero
anong ginawa ko? At before I became governor, I was the biggest trader of tobacco. Kaya doon ako kumita ng gusto. Nasa libro ko po yun. Bibigyan ko yun may gusto. Now, nag-governor ako, kinausap ako ni Marcelo. Wala ng eleksyon. Kinausap ko yung tatay nila, Ferdinand Marcos. At kinausap ako na dahil alam niya na kontrolado ko yung tabako sa Ilocosur. Because I was the biggest trader. Nag-track po ang dinadala ko sa mga retry plant, Caloocan, Pasig, La Union, kung saan-saan. So, kinausap ako, Marcial Luna. Pwede mong tulungan si Lucio Tan. Si Lucio Tan, maliit lang yan doon. Empleyado lang ng, ewan ko anong company ng tabako yan. At ano yan, empleyado. Hindi, Fortune Tobacco, yun ang bago na tinayo ni Marcos. Yun ngayon ang inangkin ni Lucio Tan. So, pwede mo ba tulungan dahil alam niya na ako may control ng tabako. Ako na may bili ng araw. Agad-agad, pumayag ako. Dahil ayaw ko na rin mag-trading. Dahil nag-trading ako, siyempre trading, bibili ko ng mura yung tabako para kumita ako. Noong nag-trade pa ako. So, ang ano ko doon, parang conflict of interest na kung ipagpapatuloy ko. So, nung kinausap ako, agad-agad binitawan ko. Kung hindi ko binitawan yun, sa akin ang pal. Sa akin lang yung ilusutan. So, yun, sa kanya yun, kay Marcos. Nung tumakbo sila, inangkin na rin ni Lusutan. So, korte sila, nanalo si Lusutan. Hindi ko lang kung ano nangyari. Wala pa? Oy, wala pa? Maybe we can entertain another question muna, sir, from the... Ang question ko po, yung pong kaso nyo sa ombudsman, do you think this is personal? Yung kaso, kinaso sa inyong plunder na about illegal, masyadong overpricing yung pagbibenta nyo ng lupa. Sa ombudsman po. Kayo po, tsaka Again, okay. Yung plunder na pinahin sa akin para patahimikin na ako. Itatayaw ko lahat ang buhay ko. Hindi totoo yun. Oh. Nasaan yung sinasabi nila na ma-arresto na ako by available yun. By November 1, may warrant of arrest na lalabas, sabi nila. Nakatawa na ako dahil wala naman akong ginawa eh. So, kalukuhan yun. Sinasabi ko na ngayon. Kaya akong buhay ko, hindi totoo yun. Kasi yung alinga nga natin. Pero nung may nagpunta ron na nag-file, tuwa-tuwa sila. Makukulong na si Chavit. Wala. Ang ayaw, wala naman. So, hindi totoo po yun. Ang nag-file, abogado, suspendido ng Supreme Court noong araw, trabaho niya yan. Siya ulit nag-file sa akin nung panahon ni Herap. Siya rin naglalabas ngayon. Warriors Tinarbakan Incorporated po ang nag-file. Warriors Tinarbakan Incorporated ang nagsampa ng kaso. Ano yung mga Association po? presidente? Hindi po. The name of the organization is Warriors Tinarbakan Incorporated. Nagbakan. Sila po ang nag-file sa inyo ng kaso. Isang babae lang yun. Claiming na marami siyang members. Walang members yun. Tumakbo ng vice mayor, talo sa barangay niya eh. Tumakbo ng vice mayor, talo sa barangay niya, paano maging? Kaya hindi po totoo yung pinanya. Nakakuwarta lang. Dati na yan, kumukuha sa akin ng pera. Ang huli, nagpunta sa bahay, ang sabi niya,
Mayor, magre-retire na ako, pwede mo bilhin ang hotel resort ko. Sabi niya, 20 million lang, mura lang. Hotel resort, mura yan, ha, ako. Sige, pinunta namin. Nakita ko yung binibenta niya, maliit na bahay, naka-enclose pa sa ilog, 2 kwarto lang, pagbukas mo yung kwarto maliliit, kama na. Hotel resort. Eka ko, nakabangan. Oo, yun ang fine. Hindi ko bibili niya sa 20 million. So, nagalit na naman sa akin. Yan, fine na naman. So you're saying Ang masama, pangso yung pinagyan dito to. Kaya dapat kakasuhan ang pinagyan. So sir, are you filing a countersuit? Yes, of course. Kasama dito sila Mayor Sanidad at sila Vice Mayor Sanidad eh. Kasama sa mga pinailian niya ng kaso. Oh, lahat ng official ng lapas. Kaya kanya-kanya kami i-file. Pero gusto namin dito sa Mandila. File. So, yun po sagot ko sa Flutter case na sinasabi. Walang katotohanan po yun. Kung may katotohanan yung mga sinasabi doon natin, kinakalkal na ako eh. Wala naman silang makalkal. Ha? Pinahal nila. Pero, sasagutin ko kung anong sabihin ng ombudsman. Ano? Bibigyan daw Omar Pares. Nantay ko Omar Pares eh. Wala pa naman. Wala pa. So yung hindi nyo natuloy na bentahan, what year was this? Itong bentahan na inaalok sa inyo, what year was this? Bentahan Yung benta ng hotel resort. Hotel resort, hindi ah. Kailan yan, sir? 2 kwartong maliliit. Sir, kailan to? Anong taon? Ha? Anong taon po? Anong taon po? Nangyari? Bumbuto, ha? Kailan po inoperate? Anong taon po? Kanya yun, siya nag-over. Anong year po nag-offer? This year lang. Ah, okay. Magpupudol ulit ako, napudol na nga ako. Ito na pala yung ano. Ayusin nyo nga, Ronnie. Baliktadin mo yan. Kakabit po namin sa speaker, sir. Sige. Ano ba? Okay, pag inaayos yung ni Mayor, ako po muna magsisilbing moderator. Pag merong gustong magtanong, taas na lang po yung kamay nyo. At bago po kayo magtanong, pakilala po kayo para masagot po kayo ng mahusay ni Governor. Lalapitan ko po kayo, wag na po kayo alis sa inyong lugar. So, unang magtatanong habang inaayos yun, si Tracy Cabrera. Tracy Cabrera po sa Daily Chronicle. Kamusta daw po kayo? Sabi ng anak na si Eddie. Anyway, sabi ni ex-congressman Jean Paras, namimiligo daw po ngayon ng ICI kasi may mga unconstitutional issues about it. Ang hinambawa niya ay yung sinabi nga ni Bongbong Marcos na huwag niyong galawin si Martin, hindi niyo pwede isama kasi nga walang ebidensya yan. So, with the great influence of the President, siyempre, the hands are tied ng ICI. Ano reaction niyo po dito? Namimiligo po daw ngayon. Mamimili sila sa ICI. Hindi po, sabi ni Congressman Paras, ex-Congressman Paras, namimiligro ang estado ng ICI dahil nga doon sa mga unconstitutional issues about it. Tama yun. Mabubuo rin sila. Sinabi ko na kanina na walang kwenta yung ICI dahil siya nagsasabi na tanggalin yun. Tanggalin yun. Siya nagpapatanggal. Nomination si Speaker Romualdez. Tanggalin yan. Siya nagpapatanggal eh. So, paano mag-investiga yun? Kaya nga ako nga wala mangyayari sa Senate eh. Wala mangyayari sa ICI na yan. Pinapapunta ko na, matagal na, yun ang unang-una kong pinapunta. Nahalata ko sa Senate, linampasan yung Ilocos Norte. Dinensyon lahat ang may flood control. Wala ang Ilocos Norte. Tuloy-tuloy. Asan na Ilocos Norte? Wala dito, wala. Ay, oo nga pala. Nagsara na yung Senate.
to now. Wala na yung investigasyon. Punta kayo doon, ako ICI, punta kayo sa Ilocos Norte, na probinsya ng ating BBM, nandun yung mga kalukuhan ako. Nandun ang mga ghost project, nandun yung mga project na hindi natapos. Wala. Minsan lang pumunta nung huling 2-3 days ago, punta na ICI. 4 na lugar lang pinuntahan. Ang project ng flood control doon ay kulang-kulang 200 ang flood control project. Bakit 4 lang pinuntahan nila, malis na? At in-examine ni Mayor Magalong, ginanon lang yung kamay, natanggal na sila ito, kamay lang yun. Hindi pa ba ito, iba pa yung ba ito, yung kamay lang yan, natanggal na yung mga simento. So, anong klase yung flood control yan? Madaling masira, walang simento, walang bakal, wala na. Nandun lahat. Paano magkakaroon ng matino ang ating bansa sa mga flood control project? Si Diskaya, siya ang company niya ng construction company. Paano niya magagawa lahat yan? Hindi. Pinasubcontract niya lahat. Now, bago ibigay sa kanya, 25% ang natatanggal. Yung mga iba, mas paano nga. 25% na lang. Yung siyempre si Diskaya, siya nagpairam, kukuha rin. So, ilan natatanggal ni Diskaya bago ibigay sa contractor? Kaya, alos wala na matira doon sa contractor. Kinukuha nila dahil ipapasa lang nila eh. Kaya maraming tinatapos, maraming ghost project sa sistema yan. 25% nakakatanggalin. Magtatanggal din yung mga like Diskaya. Ang contractor sa Ilocos Norte, Diskaya. Ang project ni Diskaya, 31 billion. Ang Ilocos Norte lang, ang project around 2 billion 900. At yung paborito ng kontratista, sa konsel pa lang, kontratista nila, binitbit kay BBM na siya mayor. Nanalo mayor, yung kontraktor. Binigyan kagad ng 6.5 billion na project. Mayor, bawal na yun. Yung konsel pa lang, bawal na nga eh. Solo ang pangalan niya sa construction company niya. Yung bagong mayor ngayon, Alcid ang pangalan. So yun ang mga paborito nilang kontraktor. Sila nandun. Iba-iba, binibigyan sa maliit. Ay, bakit ibibigay sa mga kurap? Sir, tama po ba ang understanding ko? Yung pong sitting mayor, siya din yung contractor? Yung nakaupong mayor po ngayon, siya din po yung contractor ng mga Diskaya? Oo! Si Alcid, 6.5 billion. Ang flood control lang na nasa kanya, 4.2 billion kay Alcid. Mayor. Nasa record po lahat to. Ayaw po magsalita kung wala sa record. So, dala ko ito, pati yung mga pinagsasabi ni Sandy ko, nandito po lahat. Ready na po ba yung parang may BTRC go? Bago tayo bumalik sa ano? Hindi pa ready? Okay, ready? Ready na. Alright, sige, go. Dapat nakikita siguro ni Gobat, nakikita rin ng colleagues natin. Yan. Okay na ba yan, Go? Nakikita doon eh. Kasi yatrasuka lang konti. Dito. Ayan. Dito, di nila kita doon eh. Dito. Yung mga gusto kong tanong, limit lang po natin sa isang question kasi pack tayo, no? Para ma-accommodate lahat. Alam, ipa-urgent talaga, pwede kayo mag-follow up ng isa. So, minute tayo doon. Diretso nyo para kita pati dito. Diretso nyo. Hoy. Gusto niya yata ni Go, pahalang. Pakita lang. Pahalang. Kita nyo lang. O, kita na lang. Okay. Ayan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo mga kababayan kung paano kahirap magsinungaling. Mahirap po magsinungaling.
Eh, di sila umarap pag may question. Ito po, last na press con ni BBM sa Malacanang. Di ba sabi niya, nag-press con, tapos na ang mga maliligayang araw nyo. Dami niya tinuro eh. Tapos, dalawang question na lang, marami pa akong gagawin. Dalawang question na lang. Isa, may nag-question na isa. Ito, papakita ko. Kung gaano kahirap magsinungaling, sige, panda mo. Is the speaker included, former speaker included in the list, sir? I don't think so because no. The only evidence that has been made against him is in the Senate. So I don't know. I don't think so because no. The only evidence that has been made against him is in the Senate. So I don't know. Mahirap magsinungaling. Is the Mahirap po magsinungaling dahil Okay lang. Ipakita ko ba sa'yo, mahirap magsinungaling. Yung isa pa, Just one series of quick. So, mahirap magsinungaling. So, yung isa naman, interview niya. There is one series of questions that comes up in relation to your father's time, which is of course the question of corruption, which became wholly associated with the Philippines for a long period of time. I think contemporary court judgments acknowledge the atrocities that were committed, but also the plunder of the country's resources. Why wouldn't you want all of that money back in the hands of the Filipino people? Well, the narrative. May I just ask you why that's funny? Why that's funny? I'm asking a question about the plundering of large sums of money. No, from the Filipino people. I'm saying that maintains, that ideal maintains, because I take exception to many of the assertions that have been made, and I think we have since the cases were filed, the government fell. Cases were filed against me, my family, the estate, etc. And up to now, we have the assertions that were made, we have shown to be untrue. Quite a lot of money. I think 5 billion was already recovered. I guess the question is, just this. Iba ang question niya, iba sinasagot. Ang liwanag. Kasi itong si BBM, nagsisinungaling. Nung narinig nyo nga, sabi ko nga sa inyo, nagtuturo. Malinis na tao, gusto niya malinis siyang tao. Talagang malinis, dahil palagi naghuhugas ng kamay. Pakita mo ulit yung walang isang salita, si BBM. Hi, good morning, Mr. President. What is your position on the plan of the International Criminal Court to investigate former President Rodrigo Duterte over his war on drugs? My position hasn't changed, and I have stated it often, even before I took office as president, that there are many questions about their jurisdiction and what we in the Philippines regard as an intrusion into our internal matters and a threat to our sovereignty. So, no, I do not see what their jurisdiction is. I feel that we have in our police and our judiciary a good system. We do not need assistance from any outside entity. The Philippines is a sovereign nation,
and we are not colonies anymore of these former imperialists. So that is not something that we consider to be a legitimate judgment. Tignan nyo yun, ha? Ayaw niya di siya naniniwala sa ICC. Naniwala, sinabi niya, hindi ako naniniwala dyan sa ICC. Pakita mo ngayon. Di ba na? Namimilit na sila ng tao. You have to bring me the link. You just have to think. Kung hindi ako papayag, ang kampi ka dyan sa mga puti, you better go back to them and have the legal, I am a citizen of this country, a former president, and you show me a piece of paper and you ask me, It's something that has to be observed and respected. Tanungin ko kayo, anong kasalanan ko? Tatanong nga. Nandito kang kaya dito, tanungin kita, anong kasalanan ko? Ito, Hihilahin mo yan. Hihilahin mo yan. Ako maniwala ka, hihilahin mo yan. You have to bring me the link. ang anak mo, pupunta dito. Yes, sir. Hindi pa masukin, sir. Hindi mo ikaw, Yes, sir. hindi mo Under order. sinipili mo pinapalo. Yes, sir. Under order. Sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae, They can visit you at your detention center. sa other countries, kung is illegally arrested, hindi po pwede yun. Hindi po, walang warrant of arrest, walang warrant of arrest, pinilit. Warrant of arrest, dumating late na. So, bawal po yun sa Amerika, ewan ko sa other countries. Pag hinuli mo ang tao na hindi wala sa proseso, mababala yung kaso. And in other countries, ang mga kababayan nila, mas yanong kaso, like US, o anong kaso yung American citizen dito, pupunta ang embassy para tulungan. Dito sa ating bansa, pinapadala sa ibang bansa. So, iba ang sinabi ni Presidente, iba naman ang sinabi niya, ngayon, nakontra niya sinabi niya na hindi siya naniniwala sa ICC. Ito naman si Claire Castro, tignan natin itong official
spokesperson ng Malacanang. Sino siya nung araw? Pakita mo nga. Talaga si PBBM, grabe ka naman. First time ko siyang nakitang ganyan. Oo, grabe. May pangiti-ngiti pa. Grabe ka, PBBM. Alaskador. Nang aalas ka na siya. Nang may ngiti. Diba? Pero, sober. Walang mura yan. In fairness, mga kaklir. In fairness, walang mura. Pero grabe ka, PBBM. Ngayon ka lang namin nakita ng mga kaklir na ganyan, ha? Tuloy mo lang. Ang nakakataka partner dito, ilan na ba ang advisor ni Pangulong Marcos maliban sa mga sekretaris niya? Ibig bang sabihin nito, partner? Di ba pag sobrang dami mong advisor, para lumalabas, wala ka talagang alam? Wala ka talagang diba? Ang dami mong advisor, tapos may secretary ka pa, tapos may UC ka pa, may ASI ka pa and everything. Wala ka talagang alam. So it's so sad na nangyayari ito sa panahon ni PBBM. So I hope, di ba, sana ito, makita ni PBBM. Daan ng korupsyon. Yes, I agree. Ang MIF, oras na makuha niya ang kopya ng bill. Ay talaga? Siyempre, Ito kasi lang, hindi niya nababasahin? May pirma na lang siya, basta-basta? urgent nga. Urgent. No, urgent. Ganon? Tigit mata? Ewan ko lang, siyempre. Babasahin pa yan ng Pangulo bago niya ito pipirmahan. Oo, dapat ganun, partner. Diba? Dapat basahin niya muna, hindi naman pagkabigay sa kanya, pirma na agad. Ano yun? Babasahin pa ba ito? Kasi urgent. Urgent nga. Ay, naku. Partner, di ba? Pag binabasa natin itong mga news na to, bakit pa parang ang nangyayari ngayon, partner? Especially itong sa mga lawmakers natin. Parang sila yung nagiging lawbreaker. Di ba? Lawmaker na lawbreaker. Di ba? Partner, doon pa lang sa pag-certify na urgent ito, hindi na ito naaayon sa Constitution. Kasi mag-certify ka lang as urgent at pwede madaliin kapag ka meron tayo, pag may public emergency, o yung kinakaharap mo na yung calamity. Yun po ngayon ang anti-BBM. Palagi ko may flood control na rin ito. Iba na sinasabi ngayon eh. Aniwalag kung anong klaseng tao itong mga natira sa kanya. So may kasabihan, same feather flocks together. Magkakasama sila. So, yun mo nangyayari sa ating bansa. Puro kasinungalingan. Ito, kung mga Alaska kayo, kala mo, BBM na BBM. Pero binabanata na si BBM noon. So yun po ang Claire Castro. Sandali lang yan. Tingnan mo. Isang health, undersecretary nag-resign na. Patayin na po ang healthcare system natin. Kasi yung Pangulo, hindi niya naiintindihan ng issue. Dapat nagtatanong tayo, nasaan, Mr. President, kung nakikinig ka, nasaan ho yung 60 billion na pinangako nyo? Yung pinapabalik nila. Pinapabalik nila. Hanggang ngayon, hindi binabalik. Hindi binabalik. Now that we na may call dito sa flood control, isama na natin ito ang kalusugan. Ang presidente ang may hawak, executive branch. Iutos lang because the PhilHealth is under the office of the president. So bakit ngayon walang nagke-claim noon? At yun ang hindi ko maintindihan. Bakit po kaya? Sa tingin ko, may nakakakwarta. To the credit of the Secretary of Health, Dr. Riachon, Secretary Erbosa, siya mismo nag-expose nito, ha? O aftermath. And-expose niya to save himself. Kasi naipit na siya eh. Wala na Jose Rizal ngayon eh. So makikita mo, whether sa Congress, sa Senate, or sa Cabinet, wala nang ganong klaseng tao. So that particular Filipino heroism, wala na yon. And that's the reason we are failing as a country. Because wala na tayong patriotism, wala tayong heroism, wala tayong sense of sacrifice, wala tayong wisdom, wala tayong justisya para kanino. Kaya this country will go down the drain. And ang masakit na yan, maraming mga bayani ang nagpakahirap for our country.
na ngayon nilalapastangan. Ang kalaban natin noong unang panahon ay Kastila. Ang kalaban natin ay naging Amerikano. Ngayon ang kalaban natin kapwa Pilipino. Naiyak ko. Kasi, ang kalaban natin kapwa Pilipino natin. Na namumuno sa atin na niloloko tayo. Yan ang pinakamasakit na hindi katanggap-tanggap. Sabi ko, ang dami nagla-leptospirosis. Kung maanod ka ng baha. Okay na, marami pa yan. So, any more questions, ma'am? Yun. So, sinong magtatanong? Gob, pakilala po kayo. Gob, magandang hapon po. Rafi Ayeng from the Daily Tribune. Sir, are you one amid this political noise? Are you one with the nation or the other na mga tao na nananawagan na magbitiw si Pangulong Marcos? And some are saying na magbitiw na rin si Vice President, sabay silang magbitiw para magkaroon ng panibagong transition ng government natin. Well, madalas kong sabihin, kung magbibitaw si BBM, ang caretaker, Supreme Court, tapos ang military, magbibit ang Supreme Court, religious organization, and businessman, kung anong gobyerno ang gagawin natin para mawala lahat ng graft and corruption. I'm not for anybody. But if the president will get out, everybody will be investigated. No exemption. So sir, follow up na lang. Hinihiling nyo ba? Tama ba? Na hinihiling nyo ba na magbitiw na rin ng presidente? O sila pareho? Matagal na. Bangag daw sabi ni Amy. Dapat nung araw pa. At kinausap ko si Amy bago 15 days before yung scheduled rally. Paglabas ng 16 days, marami na magrarally yan. Di na itong tao. Nag-umpisa na nga lahat. Nung araw pa. So, the best thing ako na gawin mo, kausapin mo yung kapatid mo, magbitaw na lang. Honorable exit. Nobody's perfect. Nakakamali naman lahat ng tao. Mag-sorry siya at magbitaw na. More honorable kako. Bago, makakarinig siya ng mga masasama. Kaya narinig yan, minumura lang ang tao So, I'm very sure sa survey, 80+% na ayaw na ganit ng tao. Tapos, minuloko pati. So, yun po ang nasagot na ba kita doon? Okay. Okay, may tanong pa po dito, Gob. Good afternoon, Gob. This is from Ronda Balita po. Ang katanungan po ng karamihan na nagrarally, na nagkakaisa para pababain ang Pangulo ay kung sakali pong hindi bumaba at magpatupad po ng martial law, ano po yung next hakbang? Kasi sa yun lang po nakikita ang mamamayan ng Pag-asa, Gob. Ano po magiging hakbang? Depende, sino magdedeclare martial law? Siya o? Yung presidente, syempre po, ang nakapaligid daw sa kanya ngayon, ayon sa, syempre yung kapatid niya mismo na Bulgar. Kung siya mag-declare, ubus siya dyan. Tignan mo yung South Korea, nag-declare martial law, tanggal agad. Ano ba naman naniniwala? Lalo magagalit ng tao. Para kung ayaw magbitaw, we have to force. Nabanggit ko na yan nung araw. Pero kung makonsensya ang military, maawa sa mga anak nila dahil ninanakaw na ang mga kinabukasan ng mga kabataan, anak nila, anak ng mga sundalo na nagpapakamatay sa ating bansa. Kung makonsensya sila, lumabas na sila para protektahan ang tao. Because in the Constitution, palagi yung sinasabi, the military is supposed to protect the people and the state. Nagkakagulo na ang Pilipinas, dapat protektahan nila. Yung mga nagrarally, protektahan nila.
wag huhulihin. Anong nangyayari yun? Hinuhuli lang kayo against BBM, kakasuhan. Anong laban nila dyan? Sila nag-appoint lahat yung Justice Department, Ombudsman, lahat siya nag-appoint. Anong justice makukuha kayo mga tao? Yung pinadedemanda, ginamit lang nila Kontraktor, ginamit lang nila. Engineer, ginamit lang nila. Wala naman yan kung walang kalukuhan ang itaas. Ikukumpara ko po sa aking lalawigan. Pag may programa, bibigyan ko lahat ng mayors ng project. Pinapalam ko sa lahat ng taong buong probinsya, bantayan po niya yan. Bantayan po. Ang hinihingi ko lang sa inyo, walang ghost project. Yun ang bilin ko. Binabantayan at pinadudouble check. Kaya naman maprogreso kami. Compare mo sa Ilocos Norte. Magpare-pareho lang kami ng industriya. 21 years na ang tatay niya, 3 years na siya. Nasa ilalim pa rin. Ang Ilocos Sur, from the poorest to the 5th richest province in the entire country. Dahil wala kami grabe corruption doon. So, from the most notorious, walang tao doon, nung nag-governor ako, notorious, most notorious, we are now one of the most peaceful province. At 8 ang hospital po namin doon. Libre po lahat. Libre lahat ang hospital namin. So, kontento po tao doon. Awa ng Diyos, 2 eleksyon na, walang kalaban, yung kapatid ko, yung anak ko, at lahat. Pati board member, walang kalaban. Now, kung ipagawa sila ng batas, ang anti-dynasty, payag ako. Bakit kami dynasty? Kasi lahat yung nilagay ko noon, kumukontra ang dynasty rin, nagtatayo rin ang dynasty nila. Ilang beses na, naglagay ako dyan ng congressman, dynasty rin gusto. Governor, dynasty rin gusto. Pero pinatawag ko na lahat. Nung naglagay ako ng mga kapatid ko, kamag-anak at lahat, tuloy-tuloy ang progreso. Okay. Gusto ng tao dahil wala kami ginagawa. Now, ang anti-dynasty, although gusto ko, pero kailangan gawa ng batas. At hindi na po, wala na pong penta yung anti-dynasty dahil nung araw, mabibili mo tao, matatakot ang tao. Kaya ayaw kong dynasty ron. Ngayon, maski bigyan ka ng pera, hindi kayo buboto kung masama kang tao. Matalino ng tao ngayon, hindi na kagaya doon. So, irrelevant na yan, dynasty. Kung batas, payo ako, hindi ko dinedepende yan. I'm not justifying the dynasty. May tanong po dito, Gob, dito naman po. Hello po, Gob. Ito. Magandang hapon po. Mac Vincent Merabuna po from Balita, Manila Bulletin. So, iminungkahi niyo po sa naging panayam ng 1PH sa inyo noong November 11, 2025 na ang sabi niyo po mas maganda na magbitiw na lang si Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto para hindi na maulit yung pangyayari na pagpapatalsik sa pamilya nila noon sa Malacanang. Babasahin ko lang po yung sinabi niyo. Ang suggestion ko nga, kung magre-resign si BBM, mas maganda para hindi na siya paalasin ng tao kagaya na nangyari sa mga parents niya. Dagdag niyo pa po, sobrang galit na ang mga tao. So, dagdag po rito, at idagdag na rin po natin yung mga sinabi nila Saldico at ni Senator Amy Marcos. Sa tingin niyo po ba, may posibilidad o mayroong potential na maulit ang EDSA People Power at patalsikin si na Pangulo sa Malacanang? Yun lang po. Kung hindi siya magbibitaw, I'm dead sure, mapapatalsik yan. Kaya sabi ko na nga kanina, ang mga military, maawa kayo sa mga anak nyo. Kinabukasan na ang mga kabataan ang ninanakaw. Ano mangyayari sa Senado? Isa lang matanda ko, sinong national hero natin? Jose Rizal. Hindi ko naman nabasa lahat yung buhay niya, pero may nakita ko na hindi ko makalimutan. Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan, ang bansa. Yun, nakalagay kay Jose Rizal. Ang kabataan, ang
kinabukasan ang ating bansa. So mga kabataan, gising po kayo, lumabang kayo, pero sabay-sabay, hindi kanya-kanya. Pag kayo ang kumilos, susuportak po kami lahat. Kasi ang nangyayari ngayon, kanya-kanyang grupo, kanya-kanyang ambisyon. Kalimutan na natin mga ambisyon muna. Kalimutan natin politics. We should concentrate for the sake of the honor of our country. So wala po mangyayari dyan kung hindi tumulong ang mga military. Kung maawa sila at may gagawin sila, yun, tapos ng boxing kung maawa sila sa Pilipino. Nasa konstitusyon naman yan eh. Follow-up na tanong dito. Magandang hapon po, Manong Chabit. Luisito po sa DCWB. Tama ho ba yung pagkakaintindi ko doon sa naratibo, doon sa panawagan nyo? Parang pagbaliktad ho ba sa militar? Bumaliktad po sila? Tama po ba? O mali lang ako ng interpretasyon? Niliwanagin ko Salamat po. I want a peaceful movement. Hindi ko sinasabi na mag-withdraw na mga military. Kung maawa sila, nasa konsensya na yan. Konsensya lahat ng mga military. Kung ayaw nila, di mga sundalo, mga pulis, konsensya. Kung may konsensya pa sila mag-decide. Hindi ako. Wala akong sinasabi na withdrawal, nag-aantay yung magdedemanda sa akin. So, peaceful movement, tutulong ang military to protect. They are mandated to protect the Filipino people and the state. Nagkakagulo ng Pilipinas. Manonood na lang po pa kayo. So wala akong kinakausap na mga military. Wala akong sinasabi na they should withdraw. Nasa konsensya nila yan. Mas madali masolve. Kung sila mag-decide, nasa konsensya nila yon. Kung makonsensya nila na maghirap ang taong bayan, kasalanan po nila. So hindi ko sinasabi na pag-revolusyon. Nasa military yan. Yun, so, hindi ka po ni Gob, ano? So, pero pa tanong dito, pag wala sa table, ano? So, wala na siguro, so... Sir, in relation to that, sir, maitanong ko lang, ito pwede nyo sagutin, pwedeng hindi po. Kasi in relation to that, parang your name has been mentioned among the 21 personalities na ay persons of interest dun sa September 21 rally or sa DSTAB. Maybe this is an opportune time para masabi ninyo yung side ninyo, sir. Isa ako sa nagplano at wala katotohanan yun. Hindi ko kilala yung mga iba dun eh. Ako, hindi ako pumunta rin. Nagpakain na ako eh. Iba-ibang grupo yan. Nagpakain ako. Kinain naman lahat. So, hindi ako nagsalita doon. Okay, may follow-up pa yata dito, Gob. Good afternoon po, Gob. Ian Maghanay from BNC. Gob, clarify ko lang po. Kabilang po kayo noon sa mga sumuporta sa kay PBBM para sa pagkapangulo. And how do you respond to those critics na nagsasabi na online po ito, mga critics na nagsasabi na bakit nyo raw po sinuportahan yung Pangulo gayong alam nyo naman in the first place na allegedly drug user yung Pangulo. Thank you. Humingi na ako ng paumanhin noon pa. Nabudol po ako noon, kaya humingi ako paumanhin. Lalong-lalo na sa mga mayors, governors, yan ang mga nagtrabaho ng uso. Especially the Councilors League. Dahil ako presidente ng Councilors League noong araw, ako presidente ng Mayor's League, ako presidente rin ng Governors League. So, nabudol lang po tayo. So, yun, nabudol. Huwag na tayo papudol uli. Okay, meron pa po isang tanong dito, Gob. Hi, Margo from SMNI. Sinasabi niyo po kanina na parang matagal nang nagdodroga si Pangulong Bongbong Marcos. Meron po ba kayong first-hand information about that? And ano po pong masasabi niyo doon sa call na magpa-hair follicle test po yung Pangulo?
Ayaw niya eh. Di ba umayaw na? Maganda kung magpa-drug test. Ayaw niya dahil modern na ngayon. Ang drug test, di lang yung... Ayaw ko wala. Sabi niya, ayaw. Pero ano pong impression sa inyo, yung pagtanggi nila sa ganitong challenge? Okay? Ano pong impression nyo, ano pong impression para sa inyo itong pagtanggi ng administration sa ganitong challenge na magpa-drug test sila? Guilty sila. Ba't ayaw? Kung malinis siya, ako, gusto ko. Hindi ako nagdadrag. Oh. Guilty sila kung ayaw niya magpa-drug test. That's the best test. Hindi ako drug addict. Testing niyo ako. Napakadali. Ayaw niya. At ibig sabihin totoo. May isa pang umirit dito, Gob, bago ko ibigay dyan sa table. Governor, magandang hapon po. Grant po from Bombo Radio. Sir, nung nakarang araw lamang po ang ombudsman ay nagsampa na ng first case about sa flood control investigation nila laban kay Zaldico. And then, Ombudsman Remulla said also na yung mga remarks ni Zaldico na nagpaparatang sa kanyang mga itinawit na pangalan ay iniimbestigahan na din ng ombudsman. Kabilang narito po yung Pangulo. What do you think or what is your reaction to this or how do you trust this? Diba pati Pangulo ka mo eh. Yes, po. Pati Pangulo, I dare. The ombudsman, imbestigahan niya si Pangulo. Hindi niya po imbestigahan yan. Si Pangulo naglagay doon eh. Hindi niya ma-mention si Speaker Martin Romualdez. Imbestigahan niya Pangulo, ditanggal siya. Hindi po, mangyayari yun. Okay, very clear ang sagot ni Gob, ano? Binabalik ko sa table. Are we done with our questions? Wala na po ba? Pang wala na po dito Okay. sa side namin. Oh, sir, on a lighter note, on a very light note, ito, nasa sa inyo kung gusto ninyong sagutin o hindi. Sir, yung pong balita na naliling kayo sa isang actress. Yung naliling po kayo sa isang actress. Sa Si isang Jillian Ward daw. mga sinasabi Hindi ako ni natatakot, pero sa babae, takot ako. So, hindi niyo sasagutin, sir? Wala kayong comment? Depende kung sino babae. Sir, yung sinabi na... Balik tayo sa flood control. Hindi, Gob, ito, Miss Universe na bukas eh. Plano nyo pa bang, inalok pa ba sa inyo yung Miss Universe na bilhin? Kasi iba na uli ang may-ari ng Miss Universe organization eh. Isang Mexican businessman na. Wala na sa pay. Oo, dahil nasira sila eh. Wala na po ba kayong interest na bilhin yun? At saka naibalik na po ba yung pinuhunan nyo doon yung ginawa yung Miss Universe dito? Hindi ko kailangan bilhin dahil binibigay sa akin anytime kung saan ko gawin sa buong mundo. Dahil ang Miss Universe, mahal, at nung nakilala ko sila, stricto sila. Before we continue discussing Miss Universe, sabi sa akin, you have to deposit $1 million, unrefundable. Sino negosyante papayag niyan? Oh, kung di kayo nakaintindihan, kung sa kanila na yung $1 million. O, kinuha ko, dahil di naman ako nanloloko ka ako. Biyaran ko. Let's go, discussion. O, magbigay ka ngayon ng... Ipurman na natin para makaumpisa kung maaga ka ako dahil bumili na ako ng aeroplano, bumili na ako ng yate, buses, para siya. Handang-handa ako. Hindi kasi ang Miss Universe, mahal yan. Ang pupunta sa Miss Universe lang, 6 million. So, bago kami pumirma, magdagdag kayo ng $5 million. O, di malulugin ako sa bilyon o di ko bibigay. So, nagbigay ulit ako $5 million. O, let's sign the contract. No, sir. Kasi lahat ng gasto sa Pilipinas sa'yo. Nakahanda ako. Ako gagasulat. Hindi, sir. Kasi nangyayari sa mga ibang bansa, pag kanila na hindi na gumagastos. Anong gawin nyo ngayon? Mag-deposito kayo ulit, sir. Magkano? $6 million gagastusin nyo dyan. Ako. Another 6 million. 12 million na. Hindi na, pilitan ako. $6 million binigay ko.
At nung pagdating nila dito, may nag-ano ng mga kababaihan, exploiting ng mga babae. Ay, ayusin mo yan, Gobernador. Bakit? Kayo mag-ayos, kayo ano eh. Hindi, kayo dadali sa Pilipinas eh. Magkano kailangan? $1 million ulit para gawin nila. So, 13 million na. So, total, 15 million na ginastos ko. Pera pa yate, pera pa aeroplano. So, total of $29 million. Mahirap, mahal. Pero, ang Miss Universe, saan man sila, hindi pwede ilabas sa hotel. Dahil kung may mangyari, international issue. Ngayon, sa Pilipinas, sa dakilang ginastos ko na, nilabas ko sa buong Pilipinas. Hindi pwede yan, hindi pwede yan. Binayaran ko na kayo kako, nilabas ko lahat. So, suma total, nag-declare sila na this is the best ever, most successful Miss Universe in the entire history of Miss Universe. Nagustuhan nila. So, ngayon, Governor, kung saan mo gusto gawin, may discount pa. Wala nang down payment. Gawin mo basta saan bansa. Oh. Kaya, anytime na kunin ko, madali lang. So, hindi ko na binili. Yun. Yan po yung balitaan sa Macra. No? Merong hard, merong light. Okay? Okay, we're done. Ladies and gentlemen, maraming salamat po muli sa inyong lahat, sa inyong pagdalo sa araw na ito. At of course, we give our thanks. It's our pleasure and honor, sir, that you gave us your time today. Maraming salamat despite your busy schedule. Ngayon, before we end this, we'd like to hear a few parting words from the good governor. Sir, parting words po. Ulitin ko lang po yung sinabi ko para maliwanag po lahat. Huwag kayong maniwala na walang alam ang presidente sa kalukuhan na ito. Ulitin ko, NEP, National Expenditure Program. Yan ang budget ng presidente na iprepresenta sa Congress and Senate. So, tatawagin niya lahat ng mga departamento, pagbibigay sila ng budget nila, hihimayin niya yan at pipirmahan. Siya unang pumirma. Walang kalukuhan doon dahil marami nakakaalam, lahat ng departamento. Public yan. Walang insertion. So, tama si Claire Castro eh. Bakit maglalagay si Presidente sa BICAM eh? Pwede naman ilagay sa NEP. Hindi pwede ilagay sa NEP. Tama siya. Hindi naglagay si Presidente. Makikita eh. So, pagkatapos doon, pipirma niya, pupunta na sa Senate, Congress, himayin yan, Senate, magagawa rin, papasa rin, then, kailangan magtama yung Senate and Congress, pupunta na sa BICAM. Karamihan ng nalagyan na yung Senate at Congress, ang insertion, pinakamalaking insertion, nandun na sa BICAM. Karamihan. At pagkatapos doon, kukunti na lang sila doon eh. Kaya, hindi ko nasasabihin ng mga tao doon. Kukunti na lang. Lalabas din sa dyaryo. Yun na ang dadalhin nila kay Presidente. Si Presidente uli ang titingin. Hihimayin niya ng gusto yan. Iimbestigahan ng gusto. Titignan niya kung nandun yung mabili niya kay Sandico na 100 million. Na billion pesos. 100 billion pesos na bili ng Presidente sa insertion. Sinabi ni Sandico, narinig nyo lahat yung ano niya. So, nandito lahat yung insertion. Ang budget ngayon ng Pilipinas, 3 trilyon, mahigit. Kulang-kulang 4 na trilyon. So, pinag-uusapan natin dito, flood control lang. So, yung insertion nga na 100, nandyan lahat, tinignan niya, sinigurado niya na doon. Tinanggalan lang ng 1.5 million. Katiting, 1.5 billion. So, nasa insertion, alam niya, 98.5. Nandun lahat. Na meron silang doon, 1.5 million. Talagang 98.5 billion ang insertion na nangyari.
Nilagalan nga ng lipstick, di pa rin nakihan, 1.5. Talaga kuripot tong debate na ito. At, nakakaya sa mga Ilocano, ako po Ilocano, nakakaya siya sa mga Ilocano, sinisira niya mga Ilocano. Yun lang ang sabi ko dito. Ilocano ako. Pasensya na po kayo. Ako po ang Ilocano na nagsasabi ng totoo. Isa lang ang salita ko, ginagawa ko. Pag nagkamali ako, sorry, nagkamali ako. Ang dali. Nobody is perfect. Nagkakamali lang tao. Pero kung may sinabi ako, hindi ako babaliktad. Tatayo ko yan kung tama. Kaya ito, tinatayan ko na naniniwala ko sa mga sinabi ni Sandy ko dahil sa Pangulo talaga, tatlo lang sila eh. Si Sandy ko tingagawa na inutusan, agad. Pagkatapos ng eleksyon, di pa sila umupo, napraplano na. Di pa sila umupo. Talagang nanakaw ang ating bansa. Ano ba nangyayari sa ating bansa kung tuloy-tuloy sila? Wala, palagi ko, di magre-resign yan. Kaya kako, by force. Sino baka by force? Kung makonsensya ang mga military, sila nang bahala. Kung wala siya ng konsensya, kawawa ang ating kababayan. Tatagal, pero hindi tatagal yan kung hindi tutulong ang military, protektahan mga tao. Buti maliwanag, protektahan ang tao, and the state, nakakagulo na ang state natin. Huwag nyo nang antayin, dumating pa yung mga ibang mga ginagamit sa nung araw kay former Ferdinand Marcos Sr. na marami ng rebelde na papaputok at lahat. Po, darating tayo doon, wag na sana, maawa na sana si BBM na wag nang dumating doon. The sooner the better, Mr. President. Boy, you better resign now. Wala ka nang ligtas. You can run, but you cannot hide. Saan ka tatakbo? Sa ibang bansa? Punong-puno ng overseas workers. Ang buong mundo. Hindi ka makakapagtago. Kaya nagpapasalamat ako sa nangyari ngayon, sa inyo lahat. Kung wala na kayong question, wala na ba? Okay, marami pong salamat sa inyo lahat. At sana, sama-sama tayo mag-explain sa mga tao para maintindihan tao itong sinabi ko. Maliwanag po na alam ni Presidente ito. Ang liwanag. Maliwanag pa sa buwan. 2 beses niya pinirmahan. Sa NEP, pinirmahan niya bago umikot. Pagbalik sa kanya, pinirmahan niya. Doon na lumabas yung mga kalukuhan lahat. At yung, nandito po ang mga ebidensya, yung sinabi ni Sandico, 1,500,000 pesos lang natatanggal sa 100 billion na pina-insert ni Presidente. Marami mong salamat sa inyo lahat.